Opisyal nang nakuha ng Miami Heat si Giannis Antetokounmpo mula sa Milwaukee Bucks sa isang napakalaking trade na nagpadala kina Tyler Herro, Kelly Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Hakuchonis, 3 first-round picks, isang pick swap at isang second-round pick kapalit ni Giannis at Bobby Portis. Bagamat isa itong napakalaking hakbang para sa Miami, hindi ibig sabihin nito na automatiko na silang magiging paborito sa kampeonato. Sa katunayan, mas lumaki pa ang kanilang hamon matapos isuko ang ilan sa kanilang mahuhusay na batang manlalaro at mahahalagang draft assets. Sa papel, napakalakas ng magiging tambalan ni Giannis at Bam Adebayo sa loob ng pintura. Ang kombinasyon ng depensa, rebounding, athleticism at versatility ng dalawa ay maaaring maging isa sa pinakamahusay sa buong NBA. Mayroon ding maaasahang suporta mula kina Norman Powell, Andrew Wiggins, Bobby Portis at Davion Mitchell na inaasahang bubuo sa isang napakasolid na starting unit ng Heat. Gayunpaman, malinaw na manipis pa rin ang kanilang bench. Kailangan pa ng Miami na magdagdag ng mga dekalidad na role players na kayang magbigay ng depensa, 3-point shooting at enerhiya mula sa second unit upang tunay na makipagsabayan sa pinakamalalakas na koponan sa liga. Sa ngayon masasabi na isa na naman itong matapang na hakbang ng Miami Heat. Kumpleto na sila sa superstar power at may isa sa pinakamalalakas na starting five, ngunit ang kanilang tsansa sa kampeonato ay nakasalalay pa rin sa kung paano nila mapapalalim ang kanilang roster bago magsimula ang bagong season. Abangan ang mga susunod na galaw ng Miami Heat dahil posibleng hindi pa ito ang huling malaking hakbang ng koponan. Ang tanong ngayon, sapat na ba sina Giannis at Bam upang ibalik ang Heat sa NBA Finals? O kailangan pa nila ng mas maraming pyesa upang tuluyang maabot ang kampeonato? Samantala, LeBron James possibly bumalik ng Miami Heat yari na. Ayon kasi sa ulat ni Barry Jackson ng Miami Herald, hindi maaaring isantabi ang posibilidad na muling magsuot ng Miami Heat jersey si LeBron James bagamat nananatili itong isang malabong senaryo. Kung mangyayari ito, babalik si LeBron sa koponang nagbigay sa kanya ng unang 2 NBA championship sa kanyang makasaysayang karera. Matatandaang noong panahon niya sa Miami ay nagwagi siya ng back-to-back titles at naging bahagi ng isa sa pinakakinatatakutang super teams sa NBA. Posible ring maging susi ang pagbaba ng magiging kontrata ni LeBron upang magkaroon ng sapat na salary cap flexibility ang Miami para makakuha pa ng mahahalagang role players lalo na sa point guard at center position na maaari pang palakasin ng koponan. At isipin ninyo na lang ang magiging lakas ng isang lineup na binubuo ni na LeBron James, Giannis Antetokounmpo at Bam Adebayo. Isang trio na may elite scoring, depensa, playmaking at championship experience na siguradong magiging malaking banta sa buong liga. Habang wala pa ring napagkakasundo ang panibagong kontrata si LeBron at ang Los Angeles Lakers kaya patuloy ang mga espekulasyon tungkol sa kanyang susunod na hakbang. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Gusto nyo bang makita si LeBron James na muling magsuot ng Miami Heat jersey at makasama sina Giannis Antetokounmpo at Bam Adebayo sa paghahabol ng isa pang NBA championship? Samantala, habang papalapit ang NBA free agency, isa sa mga pangalan na posibleng pagtuunan ng pansin ng Los Angeles Lakers ay si Tari Eason, na papasok bilang restricted free agent matapos makumpleto ang kanyang 4 na taong rookie contract sa Houston Rockets. Ayon sa mga ulat, maaaring magbigay ang Lakers ng kontratang nasa pagitan ng 3 taon na may halagang $75 million hanggang 4 na taon na meron ding halagang $85 million o humigit kumulang $25 million kada season upang subukang maagaw ang isa sa pinakamahusay na young two-way forwards ng liga. Ang ganitong uri ng offer ay maaaring maging malaking pagsubok para sa Houston Rockets. Gayunpaman, may isang malaking problema para sa Los Angeles. Bilang restricted free agent, inaasahang bibigyan ng Rockets si Eason ng qualifying offer na nagkakahalaga ng $8 million na nagbibigay sa kanila ng karapatang i-match ang anumang kontratang iaalok ng ibang koponan. Ibig sabihin, kahit magbigay ng napakalaking offer ang Lakers, nasa Houston pa rin ang huling desisyon kung pananatilihin nila ang kanilang forward. Pero hindi pa rin nawawala ang pag-asa ng Lakers. Kung sakaling magpasya ang Rockets na huwag tapatan ang isang napakamahal na kontrata upang mapanatili ang kanilang salary cap flexibility at maihanda ang kanilang future roster, maaaring magkaroon ng pagkakataon ang Los Angeles na makuha si Eason. Isa rin siyang posibleng pamalit kay Rui Hachimura kung sakaling magdesisyon ang Lakers na pakawalan o i-trade ang Japanese forward ngayong off-season. Malaki ang maitutulong ni Tari Eason sa Lakers dahil sa kanyang depensa, rebounding, hustle at kakayahang bantayan ang maraming posisyon. Noong nakaraang season, nagtala siya ng humigit kumulang 12 points, 6 rebounds, halos 2 assists at higit 1.5 steals bawat laro habang nagpapakita ng mataas na energy sa magkabilang dulo ng court. Sa edad na 25, maituturing siyang isa sa mga pinaka-underrated na young forwards sa NBA at maaaring maging perpektong partner sa frontline ng Lakers habang patuloy nilang binubuo ang isang koponang kayang makipaglaban para sa kampeonato. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Dapat bang subukan ng Los Angeles Lakers na kunin si Tari Eason bilang posibleng kapalit ni Rui Hachimura o mas mainam na maghanap sila ng ibang target sa free agency? Offensive rebound, put back.